Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat, lalong-lalo na sa lahat ng mga kababayan natin at sa lahat ng mga OFW at kahit sa sulok ng bansa man kayo, binabati ko po kayo ng magandang araw, magandang gabi kung saang lupalupang kayo. So guys, kung bago lang po kayo dito sa po natin, sa channel natin, pasuyin na po, pa-like and subscribe po dun sa YouTube channel natin para updated po kayo sa lahat ng i-upload natin at para na rin po mas ganahan tayo at makapagbigay ako sa inyo ng kunting tips na magagamit nyo po sa sarili ninyong pamumuhay. So guys, ang akin pong ibigay sa inyong tips ngayon ay tungkol po sa love life. Kung paano ka hindi makakalimutan ng mahal mo or ex mo kahit yung nagkakahiwalay na kayo or yung napunta na sa iba, pero hindi ka niya makakalimutan at maiisip niya na sana ikaw na lang yung nakatuluyan niya. So ganito guys, hindi na po natin patatagalin guys. Ang unang po guys, siyempre yung unang tips po na ibibigay ko sa inyo, number 1 po ay siyempre guys, unang-una yung maaruga ka, mapagmahal. Kumbaga yung tipong iparamdam mo sa kanya na siya lang yung pinakamaganda sa balat ng lupa. Kumbaga ituring mo sa prinsesa ng buhay mo at ma-appreciate niya yun guys. Yung tipong yung mga mata mo ay hindi na pwede makakita sa iba. Yung tipong siya na lang nakikita mo. Yung tipong siya na lang yung pinakamagandang tanawin na nakikita mo. So yung guys, pag-aaruga, mapagmahal ka, ipakita mo sa kanya yun. At talagang talaga naman pong maiisip ka niya na kasi hindi naman po kasi lahat ng mga lalaki or babae na meron nito. Meron kasi iba na mahal ka o maalaga lang siya pero hindi pa binuhos yung 100%. So yun guys yung number 1 natin. So siyempre, kailan mo siyang ituring mo siyang prinsesa, ipakita mo sa kanya na talagang sobrang concerned ka kahit sa mga maliitang bagay lamang. So talagang mararamdaman niya yun. So yun guys. Pangalawa guys, ito napaka-importante rin ito. Siyempre, kailangan guys, meron ka nito, mapagpakumbaba ka. Kasi once na mapagpakumbaba ka, kahit galit ka, yung tipong kahit alam mo na ikaw na yung tama, siya pa rin yung nagmamataas. Pero bihira yung makakagawa nito eh. Siguro ako nakagawa ako na to pero minsan kasi may time na depende siguro pag nasa mood ka na kahit alam mo na ikaw yung tama, minsan nagpapakumbaba ka pa rin. Yan ay kung nasa mood ka, pero may time kasi na bihira yung makakagawa talaga nito. Pero nagawa ko na to sa dati kong ex na talagang kahit ako na yung tama, ako pa yung nagpapakumbaba, ako pa yung humihingi na sorry para matapos lang, para wala lang gulo, but hindi na humaba. So yun guys, mapagpakumbaba ka syempre, sino man sa inyo yung tama o mali, ipakita mo sa kanya na kung mali siya, wag mong ipakita sa kanya na mali ka, ganun. Iparamdam mo lang sa kanya or tumahimik ka lang. Wag mo sang sabayan kapag galit na siya. Wag mo sang sabayan. Kasi kung mali siya, na hindi ka nakipag-away, hindi ka nakipagmatigasan sa kanya, hindi ka nakipagdialogo ng husto, hayaan mo siya magsalita, niya ilabas yung galit niya. Mga ilang oras or mga minutes o ilang araw, ma-realize na yun guys na mali pala siya. Pero minsan, may mga tao rin kasi na hindi hihingi ng sorry sa'yo kasi nahihiya sila na aminin yung pagkakamali nila. Yun na importante guys. Pero kahit hindi naman nila inamin sa'yo guys na mali sila, pero yun, maalala nila yun. Kung wala na siya sa tabi mo, wala ka na sa kanya, o napunta ka na sa iba, napunta na rin siya sa iba, maiisip niya lahat yung mga guys. Kaya talaga namang kahit meron na siyang iba, siyempre hindi maiwasan, may kukumpara yan eh. Makikita niya yung pagkakaiba doon, kaya kahit napunta na siya sa ibang tao, hindi ka niya makakalimutan kasi kakaiba ka. Kakaiba yung pag-uugali mo din sa kung saan mo siya napunta.
So yun guys, huwag mo siyang sabayan. Kung galit siya, hayaan mo siya na mailabas yung galit niya, and then after nun kung lumamig na siya, pwede mo siyang kausapin na maayos na ganto kasi yun, ganto kaya ganto nagkaganto ako. Pero in a nice way, kumbaga sa madaling salita. Ako kasi guys, pinalaki ako sa kumbaga diplomasya eh. Ako kasi lahat ng mga bagay, talagang kahit anong galit na ng tao sa akin, ako yung tipong tao na hindi nagsisigaw. Ako yung tipong tao na kahit halos yung tipong saktan na ako, pero mapagpakumbaba pa rin ako. So yun yung guys, hindi naman ibig sabihin kasi nagpakumbaba ka wala ka ng pride sa sarili. Ganun kasi ako. Kumbaga, iwan ko lang sa iba, pero ganun kasi ako pag nagmahal ako. Ganun ako. So, kasi wala naman mataas ka man, hindi ka pa rin naman mananalo eh. Sa isang relasyon, kung sino man sa inyo yung ayaw magpatalo, kayo pa rin yung talong dalawa eh. Kasi hindi naman ibang tao. So, kayo pa rin yung doon, kayo pa rin yung talo kung ano man ang mangyari sa inyo. Kung at least kung meron isa na nagpakumbaba, na-save nyo yung relasyon ninyo, kayo yung panalo. Pero kung merong isa na ayaw magpakumbaba, tapos yung isa din sumabay rin, at sabihin natin, ikaw yung mali, o hiwalay tayo, talo pa rin kayong dalawa. So yun yung guys, yun yung mahirap. Kaya napaka-importante itong sinasabi ko na magpapakumbaba. Yun. So yun guys, yung pangatlo guys, ito guys, ayaw ko na sana sabihin to, pero alam ko naman siguro na wala naman nanonood dito, or kung mayroong mga nanonood na mga medyo minor de edad, lang guys, huwag na lang pakinggan yung number 3 ha. Siyempre guys, yung pangatlo guys, yun, yung 6 guys. Yung guys, kailangan kasing wala naman sa guys. Sa bagay kung tutusin, hindi naman dapat ito eh. Hindi naman dapat masasabi natin na ito dapat importante. Pero tao kasi tayo guys, kumbaga kasama na to sa buhay. Kasama na sa buhay to. So, hindi ko na ituturo sa inyo yung kung paano nyo gawin. Bahala na kayong gawin kung paano yung diskarte ninyo. Basta ako, hindi ko naman masasabi na sobrang galing ako. Pero nakikita ko sa sarili ko na talaga namang hindi ako masyadong magaling. Hindi ko rin masasabi nandun ako hindi ako pumasa. Hindi ako qualified dun sa sinasabing kaya nating iparamdam sa ating partner na marating niya yung langit. Basta sumabay lang siya sa akin. So yun. Basta ganun lang guys, ito kasi kasama talaga to sa buhay. Kahit anumang sabihin natin na hindi naman yan ang basihan, pero kasama siya. Kasama siya sa buhay. So gawin nyo lahat kung ano yung makakaya ninyo, as long as na masaya ang partner ninyo. Maisip niya yon. Lalo kung napunta siya sa partner na hindi naman masyadong kagalingan, or hindi naman masyadong bahala na kayo guys hindi naman masyadong magaling sa ganitong bagay. So dito naman kasi wala naman din mayroon naman mga tao na hindi naman talaga itong binabasihan, kahit hindi ka masyadong magaling, pero basta nakuha mo lahat ng mga tips na mga sinabi ko sa'yo, hindi lang naman kasi sa isa ang nagbabase, hindi lang sa isang tips nagbabase ang lalaki or babae. Siyempre hindi lang doon. So dapat package yun, dapat yung mga bagay na mga hinahanap niya sa isang tao. Kasi kung halimbawa magaling ka nga dito sa number 3 na binigay kong tips sa inyo, yung sa 6, pero dun ka lang naman magaling, pero sa mga ibang bagay bagsak ka na. So wala pa rin, kumbaga wala pa rin effect. Maaari ka pa rin iwanan, or hindi ka na masyado maisip ng isang ex mo or karelasyon mo na napunta na sa iba. So kailangan medyo package siya. So yun guys, yung number 3. So bahala na kayo kung paano yung diskarte ninyo, kung paano nyo iparamdam sa partner ninyo na makakarating siya sa langit. Basta magtiwala siya sa'yo. So yun. Ayun guys, hindi natin patagalin. So dito na tayo sa pang-apat, yung number 4. Siyempre guys, unang-una sa kasi yan, sa magpartner, siyempre dalawa lang kayo laging magkasama. So kailan guys magaling kang magsalita, magaling kang hindi naman bubulahin mo siya, or sige sama na natin to, medyo bubulahin mo siya,
pero dapat totoo. Yung tipong ano ka, mabiro, yung meron kang sense of humor ba kung baga ang tawagin natin, tapos medyo ano ka, makwento. Yung tipong hindi siya mabuboring sa'yo. Yung tipong kahit kayo na, liligawan mo siya at naliligawan mo siya. Kahit kayo na, parang bubulahin mo pa rin siya ng bubulahin. Pero totoo iparamdam mo na sa kanya, hindi naman puro salita na lang. Kumbaga, sabi nga, kapag mabiro ka, mabula ka, kailangan maramdaman din yan, na totoo din naman, hindi naman yung puro ka na lang salita, pero wala namang gawa. So, kasi kahit binubula mo siya guys, binibiro mo siya, pero nakikita naman niya na napapatawa mo siya, napapasaya mo siya, tapos ginagawa mo rin naman yung kung ano yung mga sinasabi. Kahit sabihin niya, kahit minsan nga sasabihin niya sa'yo na, ay, binubula mo na naman ako. Pero matatawa siya, naiisip niya na kikiligin siya nun guys, kahit kayo na. So yun yung pinaka-importante dun, yung masarap yung kausap, hindi yung, kasi dalawa na lang kayo magkasama palagi, lalo na kung mag-asawa kayo or saan kayo nagpunta. Siyempre kung hindi ka naman masyado nagsasalita, mabuboring yung partner mo. So kung napunta naman siya sa ibang tao na halimbawa di pinalad na, huwag naman sana, halimbawa lang na hindi kayo nagkatuluyan, sigurado may isip ka niya guys, siguradong di ka niya makakalimutan sa buong buhay niya. Kasi gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, magkaiba yan. Tayong mga tao kasi magkakaiba tayo ng karakter, so maikukumpara, hindi niya maiwasan maikukumpara yon or tayo man. So ayun guys, yung tipong dalawa na lang kayo, mapapahalakak mo siya, mapapatawa mo siya, yung tipong hindi niya kailangang makipag-banding sa mga barkada, kaibigan niya o pumasyal dito saan, ganun. Hindi niya na kailangang gawin yun, kasi kumbaga ikaw lang sapat na sa kanya. Yung tipong sobrang wala na siyang hanapin pa, na kumbaga parang kahit dun sa labas mapapatawa siya ng mga barkada niya o kung sino man, pero kaya mong ibigay higit pa dun sa inaakala niya na kung dun sa pupunta o sasama dun sa mga barkada niya. So yun guys, yung pang-apat yun, yung sinasabi ko sa inyo, mabiro ka, makwento ka, na mapapasaya mo siya. Okay? So yun. Ito naman guys, ang pang-5. Importante rin to guys. Ang pang-5 natin ay supportive po. Yung tipong hindi naman kasi ibig sabihin na kahit asawa mo na siya o girlfriend mo na siya ay kailangan hawakan mo na sa liig. Siyempre kailangan mo pa rin siyang kung ano yung gusto niya sa buhay. Gusto niyang pumasyal, gusto niyang pumunta sa kung saan. Supportahan mo siya guys. Magtiwala ka, ipakita mo sa kanya na sige, walang problema, ganun. Kahit yung tipong hindi mo gusto yung mga ginagawa niya, yung tipong hindi mo hilig, pero ipakita mo sa kanya na andun ka, suportado mo siya. Yung kulang na sabi mo sa kanya na kung saan ka masaya, saan ka maligaya, suportanta ka. So yun guys, kailangan mong gawin yun kasi ma-appreciate niya yun, na yung tipong nagtiyaga ka, na kahit alam niya na hindi mo hilig yung mga ginagawa niya, kagaya ng manood ng kung ano-ano, basketball or kung ano mang gusto niya sa buhay, nandun ka sa kanya, nakabantay ka, or kahit hindi ka nakabantay, basta ipakita mo sa kanya, sige lang, ganun, mag-ingat ka niyan, ganun, kumustahin mo siya, okay ka lang ba dyan, ganun lang, ipakita mo sa kanya guys na nakasupport ka lang sa kung ano yung mga gusto niya. Siyempre wag naman doon sa mga mali, so siyempre depende naman sa mga bagay. Kapag nakikita mo naman ng mali yung mga ginagawa niya, ibang usapin yun. Pero dun sa mga kung ano yung hilig niya, ipakita mo guys na hindi ka naiinip, sasamahan mo siya kahit saan siya magpunta, or pakita mo sa kanya na hindi mo pinapakita na parang against ka dun sa mga ginagawa niya. Ayaw ko nito kasi naiinip ako, ayaw ko, parang ganun, yung tipong gusto mo ikaw yung masusunod lang. So siyempre ipakita mo sa kanya na masaya ka na kasama mo siya o sumama ka sa kanya dun sa mga ginagawa niya na kahit sabihin natin hindi mo gusto o hindi mo naman talaga hilig yun. So yun guys, yung support ka sa kanya. So yun yung pang-5 natin guys. Ito naman guys, siyempre yung yung pang-5 natin, yung supportive, di ba? Yung pang-6 naman natin guys, siyempre nga yung magalang ka. Isa na lang natin guys, magalang at magaling makasama. Yung tipong
Yung tipong kahit kayo na iniingatan mo na makapagsalita sa kanya ng hindi magaganda or sa mga barkada niya o lalong-lalo na sa magulang pamilya niya. Yung tipong pag dinala ka niya sa mga barkada niya, ipakita mo na kagalang-galang ka at igagalang mo rin talaga sila. Yung professional ka kumbaga. Wala naman sa ano yan kung anong natapos natin or anong antas ng pinag-aralan natin. Yung pagiging magalang kasi ano na yan likas na sa ating mga Pilipino yan. So, depende na lang kung paano natin i-handle o ipakita sa kanila o paano natin i-deliver dun sa mga tao na kausap natin. So, yung kasi guys, pag nakita kasi niya yun, naramdaman niya, lalong-lalo na sa mga barkada niya o pamilya niya, siyempre magiging maganda rin yung feedback ng pamilya o barkada niya sa kanya. Tapos, sasabihin ng magulang niya o pamilya niya na or barkada niya na, uy, ganito, mukhang okay siya, okay. Napakagaling niyang marunong siya makasama. Yung kasi wag sa madaling salita guys, wag tayong KJ. Kumbaga yung tipong nandun ka na pero parang dahil ayaw mo, hindi mo gusto yung mga ganung bagay at hindi mo hilig, ay parang may sarili ka ng mundo. Ayaw nila na mga ganun guys. Nakaka-epekto yun sa ano ng babae o lalaki. So dapat magalang ka, tapos yun ay marunong ka, magaling ka makasama. So yun, kailan kasi yun talaga yung pinakaano natin guys, yun talaga yung kailangan natin gawin. Kasi minsan pag di ka marunong makisama, siyempre parang sarili kang mundo, ayaw din ng mga babae o lalaki yan. So yun yung pinaka-importante guys. Isa sa pinaka-importante pala sa mga yun nga, magalang ka at marunong ka makasama, galing ka makasama. So yun guys, di na natin patagalin. So itong panghuli natin guys, basta guys dito po sa mga nanonood, mga kababayan natin, lalo-lalo na sa Taiwan, yung mga kaibigan natin dyan, sa lahat ng mga OFW po, sana po makabigay ako ng tulong sa inyo na konting tips para mas hindi kayo makakalimutan, or kung bukod sa hindi kayo makakalimutan, takot siyang mawala ka, takot yung mahal mo or asawa mo, girlfriend mo na mawala ka kasi nakikita niya yung mga katangian na to. Kasi kung tutusin kasi guys, napakadaling maghanap ng babae o lalaki, pero yung pinakamahirap hanapin yung package, yung ugali o lahat. Napakaraming babae niya, napakaraming lalaki, pero pag nagsama na kayo, sabi nga, pag hindi mo pa nakakasama ang tao, hindi mo makakilala ng lubusan. So pag nagkasama na kayo, sa una mahal na mahal mo, okay, pero maaring magbago, magbago yung takbo ng panahon o ihip ng hangin. So yun yung guys. So kaya maraming nagkakamali. Hindi naman natin nasabing nagkakamali sila, dahil tama nga naman, hindi mo nga naman makilala ang isang tao kapag hindi mo nakakasama. So yun guys, pag nasayo ang lahat ng mga katangian na to, siguradong maalala ka at baka dumating pa yung time na pagka nagkahiwalay sila nung kung sino man yung pinalit niya sa'yo or kung saan man siya napunta, tapos sakto naman nagkataon na free ka, free din siya, malaki yung chance guys na baka magkabalikan kayo. Yun. So yun guys, pero siyempre huwag natin asahan na yun kasi di natin masasabi. Kumbaga ano na yun kumbaga pag talagang kayo, tadhana na makapagsabi nun. Darating mo sa ganung time. So unless na lang kung napunta sa iba, hindi siya nagkaroon ng anak, or ikaw rin hindi ka rin nagkaroon ng anak sa, kumbaga maaari, napakalaking chance na babalikan kanya. Pero kung siyempre kung may anak na siya, may nagkaroon na rin kayo ng sa iba, may kanya-kanya na kayong anak, so ibang usapin yun, kumbaga hindi natin nasabi. Pero kung wala, tapos free kayo, napakalaking chance guys. Tapos napunta siya sa mga maling lalaki o maling babae, napakalaking chance guys na maalala ka at babalikan ka pa niya. So yun guys. So ito guys yung pinakahuli. Ito yung pinaka-importante sa lahat guys. Hindi pa pala guys, meron pa pala tayong yung siyempre malinis. Kailangan maging malinis ka. Yun yung pang natin guys, pang-anim natin. Kailangan malinis ka, hindi kung mabango ka. Wala naman sa guys, sa gwapo ka or maganda ka. Kailangan kasi guys, yung unang tingin pa lang sa'yo, hindi ka kagapuhan, pero yung tindig mo, yung tipong nakita niya sa'yo ay napakabango mo at kasi kayang dalhin yan kayang dalhin ng
ng isang tao yung kahit hindi ka kagandahan pero nakitaan ka niya ng mga tindigang na maayos ka, ayun, mabango ka, malinis ka, ayun. Kasi wag naman yung tipong, kasi ang lalaki kasi o babae guys, sa unang pa lang kung unang kita pa lang nagigitata ka na or dugyot ka na, sorry sa words pero siyempre guys, kasama yon. So dapat common na yan. So dapat hindi ko na dapat isasama to pero sinama ko na lang. So kailangan, kasi minsan kasi merong iba nakakalimot, lalo na dun sa mga walang nag-motivate. Parang hindi nila, kumbaga tayo kasi guys, minsan hindi natin nakikita yung mga kahinaan natin. Hindi natin nakikita sa mga sarili natin yung mga dumi sa sarili natin. Kumbaga ibang tao ka. Kumbaga parang sa ugali, hindi mo makikita yung mga mali mo, kundi yung ibang tao ang makakita ng mga mali mo. Sila yung makakapuna. So yun yung guys, kailangan maging palaisip din tayo. So yun guys, kailangan malinis ka, babango. Gustong-gusto ng mga babae yung guys. At kahit hindi ka kagwapuhan, kasi minsan kasi merong iba rin na maganda ka, gwapo, maputi, pero medyo may kunting amoy ka. Siyempre pag ganun guys, medyo matuturn off yung tao sa'yo. So yun guys, pang-anim. So ito guys, ang last na natin guys, siyempre guys, ito yung pinaka-importante sa lahat. Be responsible guys. Kasi sa buhay kasi natin guys, kahit nandun mabait ka na, mapagpakumbaba, magaling ka na sa kama, mayroon kang sense of humor na magaling kang magsalita, magaling kang magbiro, mapatawa mo siya, supportive ka, pero hindi ka naman responsable. So baliwala lahat ng yon. So kailangan guys, siyempre lalo na kung may plano ka na magpamilya o gusto na rin ng babae na magpamilya, so siyempre guys, nakaano din sa sayo, depende din sa sayo kung paano mo dalhin yung pamilya. So guys, kailangan dito guys maging responsable ka. Hindi naman kailangan maging mayaman ka kasi minsan kahit naman mayaman, napunta sa mayaman, pero hindi wala rin dun sa mayaman yung mga katangian na sinabi ko sa inyo kanina, yung sinabi ko sa inyo kanina ng mga tips. Maano rin siya, hindi rin kumpleto para sa kanya yon. Kasi sa totoo lang guys, hindi naman talaga pera lang magpapasaya sa tao. Oo, nakakain ka, may pera ka, pero meron ka parang hinahanap. So, kailangan guys, marunong ka. Kailangan itong mga katangian na binigay kong tips sa kanina sa inyo, yun ang pinaka-importante guys. Talagang hindi ka makakalimutan kahit sa pagtanda niya. Iisipin ka pa rin niya. Kahit ilan pa yung duman sa kanyang boyfriend o girlfriend guys, talagang guys, may isip ka niya. Kasi package na to kumbaga meron kang mga katangian na to, ka na guys, parang perfect ka na para sa kanya. So yun guys, yun nga, magiging responsable ka, pakita mo sa kanya na siyempre kung hindi ka naman mayaman, pakita mo, siyempre sikap ka, pakita mo sa kanya na kaya mo siyang buhayin. Or kung nakikita naman niya na hindi naman talaga kalakihan ng sahod mo, pwede ka niyang tulungan, magtulungan kayo. Yun naman importante guys, magtulungan kayo. Lalo't hindi ka naman mayaman talaga na nakilala ka niya, so magtulungan kayo para umangat kayo. Or hindi naman kailangan maging mayaman kayo, pero mahalaga guys, nagtutulungan kayo. Kasi kung mahal ka naman ng isang babae guys, magiging kontento siya sa'yo kung talagang totoong mahal ka niya. Lalo na kung meron ka nitong mga tips na binigay mo. Kasi mahirap maghanap ng lalaki guys na meron ganito. Or siguro kung meron man dito sa mga tips na sinabi ko, baka ilan lang ang meron, pero dito sa iba, sablay na. So hindi ka pa rin masyado maiisip. Kumbaga maraming mga bagay pa rin na wala ka na hinahanap niya, so maaari kanyang iwanan or hindi kanya masyado maalala, lalo kung napunta siya sa talaga namang maayos na talaga tao, or yung napuntahan niya ay mas magaling pa sa'yo. Ayun. Pero kung meron ka nitong mga tips na sinabi ko, sigurado hindi ka niya makakalimutan at takot siyang mawala ka sa kanya. So yun guys, responsable, basta magtulungan kayo, pakita mo sa kanya na kahit hindi kayo mayaman at kaya mo siyang paligayahin at kaya mo siyang buhayin sa madaling salita. So yun guys, sana po mayroon po kayong natutunan. Baka po sa sunod na mga mga araw, meron naman po tayong i-upload na marami kayong matutunan guys, marami kayong mapupulot. So marami pa akong mga iniisip ngayon. So
antabayan nyo yung mga guys. At syempre guys, pakiusap po sa inyo, please lang po paki-subscribe and likes po or share doon sa YouTube account natin, YouTube channel natin, para po updated po kayo sa lahat ng mga i-upload natin, at para po makakuha rin po kayo ng mga content tips. Kasi alam ko, hindi naman natin kasi masasabing magaling na tayo. Minsan kasi may mga bagay na although alam natin pero hindi natin nagagawa. Pero kung dahil nga sa in-upload ko, kung mayroon kayo nun lahat ng mga tips na sinasabi ko, siguradong maalala nyo ako. Siguradong maalala nyo na, or maalala ng mga partner ninyo na talagang hindi nila kayang mawala ka sa kanya. Or ayaw nyo mawala siya sa inyo kasi nga meron kayo nito. Gaya nga na sinabi ko kanina, napakaraming babae dyan, lalaki. Napakadali maghanap. Kahit araw-araw, kahit iba-iba. Pero ang pinakamahirap hanapin guys, yung mayroong yung package guys, kumbaga, yung package na mga ugali na hinahanap ko sa isang tao. So, napakahirap, diba guys? So, ito guys, sinabi ko kanina. So, tandaan nyo po yung guys, at i-apply nyo sa mga sarili niyo. Sigurado pong hindi kayo makakalimutan. Kahit nag-break na kayo, or kahit napunta na sa ibang lalaki o babae, hindi kanya makakalimutan. At talagang iisipin nyo na, sana siya na lang. Sana siya na lang. Kumbaga, kahit may kasama na siya, may pamilya, may anak na siya, kasal na siya, talagang may isip ka niya guys na sana ganun, ikaw na lang yung nakatuluyan niya habang buhay kanyang i-stalk guys sa Facebook. So, yun guys. So, maraming salamat sa inyo guys, at mabuhay po kayong lahat. See you next time po.